paano daw mag-upload sa CAC ng mga additional documents? Next question, kailangan po bang i-upload kapag ang petitioner ay naturalization? So may nagtanong po, saan daw makikita yung invoice number? So ang next question, gaano naman daw po katagal pag-aantay kapag nakakuha ka na ng welcoming letter ng DQ? Okay, may question dito, naka-receive daw siya ng email na case ready. Pero nako-confuse siya kasi wala naman daw nakalagay na status dun sa CEAC. Saang branches daw po ise-send ang kanilang documents? Okay, next question. Kapag nagkamali ba sa DS-260, pwede pa rin po bang mag-edit? Okay, next question. Pwede po ba akong makapagpa-expedite kahit po dahil sobrang tagal na ng aking visa application? Ay, hello mga kabayan, nagbabalik po ngayon sa inyo si Jeannie Pinay Hawaii. Ngayon po ang pag-uusapan po natin ang mga common question ng mga Pilipino, ng mga kababayan natin na maraming problema sa pagpaprocess ng ating US visa journey ninyo. So, naisipan ko tuloy ngayon na gumawa ng mga listahan ng mga common na nakita ko po sa mga message sa akin, mostly dun sa mga prior pong vlog ko, mula po sa pagsisimula ng pagpaprocess ko, pagdating po sa St. Luke's Medical, sputum test, and then sa final interview. At saka yung mga documents kapag sila natuto 1G, ano yung mga dapat gawin. So, naisipan ko tuloy gumawa ng mga question and answers na pag-uusapan natin ngayon at tatalakayin natin para mas yung mga taong makarelate din sa mga sitwasyong gaya nito, matulungan ko kayo. Ngayon po magka-question and answer tayo. Ano po? Ako po si Jeannie Pinay Hawaii. Kung bago pa po kayo sa channel ko, nagbibigay po ako ng mga karanasan ko at experience na nangyari po sa akin sa US visa ko noong 2025 na naaprubahan po ang aking visa nitong May 2025, kaya nandito na po ako sa Hawaii. So, gusto ko rin pong ma-share to at lahat po ng mga may problema sa ating mga kababayang Pilipino, gusto kong matulungan kahit sa ganitong paraan man lang, makatulong ako sa inyo. So, magsimula tayo sa question and answer at kung meron po kayong mga tanong, pwede nyo po rin akong leave comment below at tatry ko pong masagot yon kung kaya ko pong sagutin at para po matulungan ko kayo. So, simulan na po natin yung question and answer. Ito po naka-random to, no? Yung mga question and answer na most common nakita ko doon sa aking mga messages, no? So, naka-random, hindi ko po siya pinagbukod-bukod. So, kung ano yung nakita kong question, isinulat ko po, then sasagutin ko po dito. Baka po kasi kasama rin kayo sa mga question o nag-aalangan o minsan nagtataka o nako-confuse kung ano yung dapat gawin. Ano po? So, ito pag-usapan natin ngayon at yung mga question dito, maaaring relate po sa inyo. So, number 1. Okay, mostly na nakita ko po sa question nila is paano daw mag-upload sa CAC ng mga additional documents. Kasi minsan po meron pong case na natutuwan din na po sila. So, ngayon gusto po nilang mag-upload kung ano po yung nire-required ng US Embassy Manila o ng consul para isubmit yung 221G na nire-required kung ano yung documents. So, doon po meron silang nakikitang instruction. Meron pong instruction yan sa mga slip na natanggap ninyo. Either white, blue, or yellow, or pink. So, depende po yan kung ano po naibigay sa inyo ng consul sa inyo o yung in charge po doon na sa information na magbibigay sa inyo kung anong slip yung naibigay sa inyo. So, paano po pag nag-upload kayo sa CEAC? Pag
pasok po kayo sa EAC niyo, sa portal ninyo, siyempre po, ilalagay niyo po yung invoice number ninyo at saka yung inyong, case number. So may nagtanong po, saan daw makikita yung invoice number? So ang invoice number po, makikita niyo po iyon doon sa welcoming letter ninyo, yung sa DQ ninyo ng galing from NBC na kayo, documentarily qualified na. So doon po sa ilalim, meron po kayong makikitang case number, and then makikita nyo rin po yung invoice number ninyo. Yun po, doon nyo po makikita yun. Yun yung nakita ko na may question sila. Paano daw mag-upload sa CEAC kapag meron pang additional requirements? Kapag nag-upload po kayo doon, once nakapag-sign in na po kayo doon, pumunta lang po kayo doon sa part na naalala nyo po yung kapag nag-upload po kayo ng mga civil documents ninyo, ng passport ninyo. Meron po doon na additional documents na add documents sa babang-baba po. I-add nyo lang po iyon. Then, i-scan nyo po iyon. Ipapasok nyo lang po yung documents na nire-require nila sa Toto1G. And then, wag nyo pong kakalimutan yung push button na submit. Yun po yun. Ganun po yung pag-upload doon. Then, minsan, meron ding question na nag-aantay pa daw sila ng sa CEAC ng follow-up kung ano yung sasabihing instruction. Kung nabigyan na po kayo ng 221G na slip at sinabi po doon sa instruction na i-upload nyo muna po sa CEAC bago nyo ipadala sa Tugo, iyon po, unahin nyo muna po mag-upload kayo ng mga documents na hinihingi sa inyo. For example po, ang hiningi sa inyo, yung NBI, kailangan i-upload nyo doon, add documents lang po, doon sa kapag nakapag-login na kayo sa EAC portal, sa bottom do, meron kayong makikita na add documents, then isubmit nyo po iyon. Huwag nyo pong kalimutan na isubmit. Kasi pag hindi nyo po sinubmit yon, kahit in-scan nyo lang po iyon, hindi po makikita iyon sa portal ninyo. Then number 2, pag sinabi po na in-instruction na isesend nyo po yung Tugo, kasi nagtatanong sila saang branches daw po isesend ang kanilang documents. So, before po, ang gamit nila LBC. So, ngayon po, nabago na. Naging Tugo na po ang kanilang carrier. So, kahit saan po kayo, nasa province man kayo o sa Manila, kung meron po kayong malapit sa inyo, sa lugar ninyo na Tugo Express, doon po pwede na po kayo doon magpadala ng inyong documents. Meron naman po doon na mga tao na sasagutin kayo kung meron kayong question kung saan ipapadala. So, nakita ko po dito, tinatanong nila kung saan daw ipapadala. So, pinapadala po iyon sa VAC, sa Parkal po iyon, sa Diosdado Macapagal po iyon, doon po sa VAC Biometrics ninyo, nung pumunta po kayo magpa-biometrics, doon po yon. Naalala nyo po yung na meron dong 221G, doon po bumabagsak yon, yung inyong mga documents. Kaya, if ever na para 100% na sigurado po kayo, pwede naman po kayo munang magtanong sa Tugo Express kung yun po yung address na talagang papadalaan ng mga documents ng 221G. Alam po nila yan kasi na-inform din sila sa mga ganyan na mga 221G sa mga US visa kung saan po talaga pinapadala. Since ang Tugo po ang carrier na po natin, no? Okay, may nakita rin akong question about regarding naman sa NBI, kung halimbawa po kayo, ang pinipetisyon nyo yung mga anak nyo, yung mga minor, no? So, sa NBI po, kapag below 16 po ang inyong anak, hindi na po kailangan kumuha ng NBI. Minor pa po, 16 below years old, hindi na po kumukuha ng NBI. Okay, next na question, paano daw matatracking ang kanilang passport? So, sa pagtatracking po ng passport, kapag pinadala nyo po ang passport nyo ng Tugo, matatracking nyo po iyon kasi bibigyan po kayo ng Tugo ng tracking number. Then si Tugo, meron po yung website sila ng tracking number. Kapag wag nyo pong iwawala yung receipt ng may tracking number na binigay sa inyo ng Tugo,
Dahil ibibigyan naman po kayo niya ng paper para ho track nyo kung nasaan na po yung inyong passport. So, importante, i-keep nyo po yung tracking number na binigay sa inyo ng Tugo para po ma-check nyo doon. Punta po kayo sa website ng Tugo tracking number. Then, pwede rin naman po kayo mag-follow up sa VAC. Kunin nyo lang po yung contact number ng VAC Application Center para po tawagan nyo sila. May hotline naman po ang Visa Application Center natin sa Parcal para matrace po kung nasaan na po yung passport ninyo kung gusto nyo rin po siyang matrack kung nasaan na po siya. Next question, gaano naman daw po katagal ang pag-aantay kapag nakakuha ka na ng welcoming letter ng DQ? So, yan po, ang kadalasan po yan, nagpa-process po ng tagal niyan is 6 to 7 months, yun po yung normal ng tagal. Pero minsan po umaabot po talaga yan ng more than a year din. So in my case, umabot din po yan ng I think 6 to 7 months sa akin. So pwede rin pong mangyari ho na ganun din po katagal. Lalo na ho ngayon na medyo naghihigpit dito sa US at sa mga immigration. Kailangan ho talaga na medyo mas matagal siguro ang aantayin kapag nakareceive kayo ng DQ, baka ho umabot ka talaga ng 6 more than a year. 6 months or more. Okay, may question tungkol sa affidavit of support. So, kapag may question dito na since luma na yung kanilang affidavit of support dahil sa matagal na silang nag-antay, ngayon lang sila pinag-submit ng additional affidavit of support. Yun po yung tinatawag na mga tax return receipts, yung transcript receipts nila, no? So, iyon po kailangan up to date po. Yung luma po na sinubmit nyo sa NVC, kailangan po magkaroon na uli ng panibagong upload kayo. So, kung matagal na po iyon na in-upload nyo doon sa NVC, yung tax return o yung W-2, kailangan po i-upload nyo na rin po yung latest 3 years kasi para hindi na po kayo matutuwan i-upload nyo lang dun sa CEAC. Ang ginawa po kasi namin, every time po na alam namin ma-expired na ang lahat ng mga documents na kailangan up to date, i-upload nyo na lang po ng i-upload sa CEAC. Kasi hindi nyo na po kailangang antayin pa ng US Embassy ng Manila na sendan kayo sa CEAC portal ninyo kung anong susunod. The more na nag-upload kayo ng mga latest na mga, alam nyo kahit expired na yung dati, ngayon mag-upload kayo katulad po ng NBI dahil sa tagal ng pag-aantay nyo na expired na yung NBI ninyo, dahil ang expiration lang ng NBI is 1 year. After that, kukuha na naman kayo. So, i-upload nyo na rin po agad doon sa CEAC. Kayo na ho ang maglagay ng additional documents doon sa CEAC portal ninyo. Okay, may question dito. Naka-receive daw siya ng email na case ready. Pero nako-confuse siya kasi wala naman daw nakalagay na status doon sa CEAC. So, kapag po naka-receive na kayo ng email na galing po sa US Embassy Manila na case ready at sinasabi na kayo ay ready for interview, wag na po kayong mag-antay ng inyong interview date galing sa US Embassy Manila. Bago na po ang sistema ngayon. Bali, kayo na po ang kukuha ng schedule, ng 2 schedule, isang VAC na Visa Application Center dahil yun po yung biometrics. Ang pangalawa po, yung sa US Embassy final interview ninyo. Pero kapag nakakuha po kayo ng 2 schedule na, kayo ang kukuha na agad ng schedule nun. Kapag nakakita na ho kayo sa email nyo ng case ready, magpa-schedule na po kayo kasi napakahirap pong kumuha ng schedule sa US Embassy Manila. Dahil iyon po,
lagi pong puno na yung slot. Kung halimbawang naka-receive po kayo ngayong January na case ready na yung email nyo, nakalagay sa email nyo na case ready na, ibig sabihin pwede na kayo magpa-schedule. Kailangan kumuha na kayo as soon as possible kasi mahihirapan po kayong kumuha ng schedule sa dami ho ng nag-a-apply. Pero ang gagawin nyo po, dahil pag sinabi pong case ready, may follow-up pa rin yun na sasabihin nila na kailangan din nyo po munang kumuha rin ng medical exam nyo na kailangang makapagpa-schedule din kayo sa St. Luke's. So, ang gawin nyo po, tumingin na kayo ng schedule nyo sa portal ng schedule kung meron na kayong makukuha. Then magpa-schedule na rin po kayo sa St. Luke's. Next question, kailangan po bang i-upload kapag ang petitioner ay naturalization? Yes po, kasi po yung sa asawa ko is petitioner ang asawa ko yung petitioner dito. So, nag-upload po kami ng naturalization niya kasi hindi naman po pure American ang aking husband, from Buenos Aires, Argentina po siya, Spanish po siya. So, na-naturalize lang po siya dito sa US. So, in-upload niya rin po yung naturalization niya. May papers po yan para sa naturalization ng mga petitioner. I-upload nyo po iyon. Okay, next question. Kapag nagkamali ba sa DS-260, pwede pa rin po bang mag-edit? Pwede naman po. Kaya lang, mag-i-email po kayo sa US Embassy Manila na mayroon po kayong i-edit sa DS-260 nyo, meron po kayong i-add. So, na-experience ko po iyan dahil nagta-travel po kami ng asawa ko sa Asia dahil travel vlogger po kami sa Asia noon ng Jean Ben Our Life. Ayan, ako yung si Jeannie, tapos si Ruben, Jean Ben Our Life. So, madalas po kami nagta-travel sa Asia. So, nakalimutan ko pong idagdag yung latest travel namin nung pumunta po kami ng Malaysia, Kuala Lumpur at saka ng Singapore. Yan po yung December 2024. Latest na pong travel namin. Hindi ko po naisama. So, nag-worried ako na baka mamaya sabihin sa akin, hindi ko na ilagay doon yung latest travel ko. So, nagpa-request ako sa asawa ko na pwede bang magpa-open sa DS-260 ng additional kasi yung history ng travel. So, dinagdag ko po iyon. And then, napansin ko rin yung sa cellphone number ng asawa ko dito sa Pilipinas na ginagamit. Nagkamali po ng yung imbes 0, ang nailagay is 1. So, kailangan i-edit yung cellphone number sa Pilipinas ng mister ko din. So, nag-edit din po doon. So, possible naman din po iyon. Kung itatanong lang po nila yung reason, i-email din kayo kung bakit po kailangan nyo magpa-edit. So, sasabihin, ano po yung reason, anong part doon yung i-edit. Halimbawa, yung part po ng school and travel history, yun po yun. O educational background and travel history, yun po yung part na pinab-edit namin. So, tatanungin naman po sa inyo, then maaprubahan naman po yun. Bubuksan po yung inyong DS-260 para ma-edit nyo po yun. Then, meron din pong pangalawang kung hindi naman po kayo makakapag-edit na talaga at hindi nyo po siya ma-edit, pagdating po nyo sa pre-screening, Pilipino naman po yung magtatanong sa inyo kasi sila naman po talaga yung nag-aayos ng mga civil documents natin sa pre-screening po natin sa final interview. So, wag po kayong mahiya doon sa mga Pilipino na nag-aayos ng ating mga civil documents sa first interview ng ating final interview nyo doon, sabihin nyo na po na, ay pwede po bang pakiayos po yung middle initial ko kasi mali po yung spelling, napansin ko po, o mali po yung date, o mali po yung number, o yung cellphone number, o yung email address. Kung ano man po yung alam nyo na mali po doon sa DS-260 nyo o DS-160, makisuyo na lang po kayo sa pre-screening nyo sa final interview sa mga Pilipino po na naka-in-charge po sa inyo. Pwede nyo pong ipa-edit yun. Wala pong problema yun sa kanila. Kahit basta maging honest lang po kayo, sabihin nyo po na kasi nagkamali po kayo doon sa nasulat o na igawa nyo sa DS-260 ninyo. Okay, next question.
Puwede po ba akong makapagpa-expedite kahit po, dahil sobrang tagal na ng aking visa application? Puwede po kayong gumawa ng letter of request para po ma-expedite ang inyong visa. Ginawa po iyan ng aking asawa. So, 'pag gumawa po kayo ng letter of request para po sa mapa-expedite o mapabilis po ang inyong visa, gagawa lang po kayo ng letter. Puwede po ang petitioner o puwede po rin yung beneficiary. And then ang ginawa po ng asawa ko nung tinanong ko po siya kung paano po siya gumawa ng letter, ang sabi niya po sinubmit niya lang po daw doon sa NBC. Siguro si petitioner, ang asawa ko, meron po kasi siyang application doon para sa petitioner. Doon niya po in-upload, sinubmit yung kanyang letter of request para ma-expedite. And then pagdating po no'n, naka-receive ako sa US Embassy Manila ng email na na-approve po yung aking letter of request na expedite nung asawa ko. Galing po yun sa US Embassy Manila, which is siguro po naka-receive kami ng letter after po magawa nun. Siguro in 6 months naka-receive po kami na na-approve po yung letter of request namin. So, pwede nyo rin pong gawin yun, either beneficiary or yung petitioner ninyo. Sa NBC nyo po isasend sa CEA. Okay, gaano po katagal ang pag-aantay namin sa aming passport? Usually po, yung passport po, tumatagal po iyan ng 9 to 10 days kapag yung pag-receive nyo po ng passport ninyo. Kasama na po din yung weekends and holidays. So, mag-antay lang po kayo. Sa akin po, na-receive ko rin siya talaga in 10 days from US Embassy Manila. Na-receive ko po iyon sa Subic, Zambales, which is doon ko po pina-address yung aking passport. Door to door po iyon. So, 10 days ko po na-receive yung passport ko na may stamp na po siya ng visa. Bakit po ako walang yellow packet? Yung iba meron. Yun ang tanong niya. Ako rin po walang yellow packet. Ang yellow packet, ayan po yung pag sinend yung passport ninyo, meron ding nakalagay doon na yellow packet na envelope po iyon. Yun po ang tawag nila yellow packet. Pero I believe ina-apply po iyon sa K1 visa, which is yung fiancé visa. Ako po, ang category ko ay CR1, IR1 visa. So, wala rin po akong na-receive na yellow packet. Passport lang po yung na-receive ko. Tapos sa electronic na lang po yung na-receive ko na email galing po sa US Embassy Manila. Okay, dito na muna tayo sa last question, no? So, siguro magkakaroon uli ako ng part 2 sa question and answer. So, every time na meron na nagko-comment sa akin, siguro ililista ko na rin para sa susunod na question and answer natin. Makaka-rely din kayo uli kung baka para sa inyo rin yung question na yon, no? Para mabigyan ko rin kayo ng tips, no? So, ito yung last question na i-discuss ko ngayon. Ang tanong nila is, gaano po katagal ang 221G? Paano po pag hindi ako nakapag-comply sa kanila sa matagal na panahon dahil wala pa po akong perang pang-ayos na mga documents? Ang haba ng question. Dahil wala pa po daw siyang pang-ayos ng documents at medyo nga magastos, no? Gano'n daw katagal yung 221G na may expired. So, 1 taon po iyan. Kailangan makapag-comply na po kayo sa 221G nyo. So, kailangan sa loob ng one year bago po ma-expire yun, makapag-comply na po kayo. Kasi mas mahirap po pag na-expire dyan, no? Baka mamaya ma-close yung case natin, no? Pero kung sakali naman po, maaari po kayong mag-follow up sa US Embassy Manila meron po silang hotline. Pero alam ko meron pong may number po ang US Embassy Manila, ang hotline nila. So, yun po yung hotline number nila. Sa susunod pong talakayan uli natin, may part 2 pa tayo ng question and answer. So, para naman makatulong tayo sa mga kababayan. Pero, meron din ako mga vlog na mga 221G na makikita nyo po doon yung iba-ibang slip na kulay, which is natapos ko na po ang blue
blue sleep, pink sleep, and then white sleep. And then sa susunod na vlog ko is yung yellow sleep. Isiningit ko lang itong question and answer kasi napaka-importante rin dito sa mga kababayan natin. So, baka makatulong nga ito, baka kahit papaano, maibsan naman yung frustration nyo sa pag-aantay. Alam ko ang hirap mag-antay. So anyway, thank you so much sa panonood nyo po sa akin at walang sawang panonood kay Jeannie, Pinay Hawaii. Ito pong talakayan natin ay napaka-importante. So, sa susunod po pagkikita natin at yung pong may mga question pa sa inyo dyan, leave lang po kayong comment down below and then try ko pong masagot ang inyong mga question. And then also, dun po sa mga naglilib ng question sa akin at hindi ko po nasasagot kaagad, pasensya na po, baka tulog pa ho si Pinay Hawaii dito sa US. So, kinabukasan no, sasagot ako sa inyo. Ano po? So, anyway, thank you so much. Please like, share, comment, and subscribe na rin po para matulong naman po kayo sa akin at para sa susunod na upload kong videos, ma-notify ko kayo. So, ring the bells. Thank you so much. Bye-bye.